Last season, umabot ang Orlando Magic sa playoffs at nakaharap nila ang first seeded na Detroit Pistons, ngunit sa kasamang palad hindi sila nakatawid sa second round. Ganun pa man, nakita natin kung paano lumaban ng Magic dahil lumabot ito hanggang Game 7. Isang nakakadismayang serye para sa Orlando ang pagkatalong yun, lalo na't hawak na sana nila ang 3-1 series lead, pero bilog talaga ang bola pagdating sa basketball mga idol. Well, nagtapos sila sa kartadang 45-37 na pumesto sa 8th seed ng Eastern Conference. Dito pa lang kita na natin na ang roster ng Orlando Magic ay pumapalag at hindi basta-basta magpapatalo kahit sino pa ang kaharap. Ngayon, ang malaking tanong sa paparating na 2026-2027 NBA season, gaano magiging kalaking banta ang Magic lalo na't nagkaroon na sila ng malalim na karanasan pagdating sa postseason. Kaya sa video natin ngayon mga idol ay pag-uusapan natin ang current roster ng Orlando Magic this season. Gaano ba sila kahanda ngayon para makipagsalpukan sa East? Sino ang kanilang mga posibleng starters? Gaano kalalim ang depth at hanggang saan kaya sila makakarating this coming season? Kaya tara mga idol, diretso na tayo. Kung pag-uusapan natin ang tagumpay ng Orlando Magic, hindi pwedeng hindi natin simulan sa kanilang franchise cornerstone na si Paolo Banchero. Sa edad na 23 anyos, pinatunayan ni Paolo na siya ang tunay na alpha at mukha ng kupunang ito mga idol. Well, tignan natin ang kanyang numero last season. Tulad ng nakikita nyo sa ating screen, nag-average siya ng 22.2 points, 8.4 rebounds at 5.2 assists per game. Nakapaglaro siya ng 72 games na nagpapakita ng kanyang tibay at durability sa loob ng mahabang season mga idol. Ang pinakamalaking improvement na nakita natin kay Banchero ay ang kanyang basketball IQ at court vision. Dati madalas siyang napipilitang tumira kapag nado-double team. Ngayon napakabilis na niya magbasa ng depensa mga idol. Kapag nag-collapse ang depensa sa kanya sa high post o sa block, agad niyang nahahanap ang mga open shooter sa labas. Ang kanyang 6'10", 250 pounds na frame ay isang match-up nightmare mga idol. Masyado siyang mabilis para sa mga traditional na big man at masyado siyang malakas para bantayan ng malilit na forwards. Ngayong paparating na season, asahan na natin na mas magiging aggressive siya at handa nang makipagsabayan sa mga MVP candidates ng liga. Well, syempre hindi magiging kumpletong pamatay na duo na ito kung wala si Franz Wagner. Si Franz ang perpektong co-star kay Paolo. Last season, nagbigay din siya ng matinding ambag na nasa 20 points per game. Ang husay ni Franz sa pick and roll bilang isang 6'10" na wing ay napakabihira. Ang kanyang Eurostep ay isa sa pinaka-lethal sa buong NBA ngayon at kaya niyang basagin ng kahit anong rim protection ng kalaban. Bukod sa opensa, ang dedikasyon ni Franz sa depensa ay madalas hindi napapansin ng marami. Kaya niyang dumepensa sa mga mabibilis na guards at makipagpisikalan sa mga malalaking forwards. Kapag parehong mainit sina Banchero at Wagner, halos imposibleng pigilan ang opensa ng Magic mga idol dahil pareho silang marunong gumawa ng sarili nilang tira at marunong mag-facilitate para sa teammates. Well, ngayon dito tayo sa guard position mga idol dahil dito talaga gumawa ng ingay ang Magic front office noong June 2025. Kinuha nila via trade ang sagot sa pinakamalaking problema ng kupunan, ng spacing at 3-point shooting. Walang iba kundi si Desmond Bane mga idol. Ito ang missing piece ng Magic. Si Bane ay nag-average ng 20.1 points per game at bumato ng nakakapasong 39.1% mula sa 3-point line last season. Isipin nyo na lang mga idol ang sitwasyon sa court. Kapag umatake sa basket sina Banchero at Wagner, mapipilitan ng kalaban na mag-help defense. Sa sandaling mangyaring yun, maiiwang libre si Bane sa perimeter. At alam nating lahat kapag nabigyan ng counting espasyo si Desmond Bane, automatic na 3 puntos yun. Hindi lang siya spot-up shooter, isa rin siyang magiging magaling na secondary playmaker na pwede magdala ng bola at gumawa ng play mula sa dribble. Ang presensya niya ay nagpapaluwag sa buong opensa ng Magic mga idol. Sa kabilang banda, ang kasama niya sa backcourt ay ang puso at kaluluwa ng depensa ng Orlando, si Jalen Suggs. Kung si Bane ang tagapuntos sa labas, si Suggs naman ang nagbibigay ng matinding on-ball pressure at hustle. Nagrehistro siya ng halos 1.8 steals bawat laro na nagpapatunay kung gaano siya kagaling mambasag ng play ng kalaban. Tuwing may laro, si Suggs ang laging inaatasan para bantayan ng pinakamagaling na guard ng kabilang team. Pero hindi lang puro depensa si Suggs mga idol, nag-ambag din siya ng 14 points, 4 rebounds at 6 assists last season. Ang kombinasyon ni na Suggs at Bane ay perpekto, isang elite on-ball defender at isang elite shooter na may mataas na basketball IQ. Ang backcourt na ito ay handang makipagsabayan sa mga guards sa Eastern Conference. Ngayon punta naman tayo sa kanilang frontcourt depth, partikular na sa center position mga idol. Nananatiling matibay na haligi ng prangkisa si Wendell Carter Jr. Hindi siya yung tipong sentro na nangangailangan ng maraming tira para maramdaman ng impact. Siya ay masipag kumuha ng rebounds, magaling mag-set ng mga matitigas na screens at may malakas na defensive awareness para protektahan ang pintura. Bukod pa rito may kakayahan din siyang tumira mula sa labas para lalong ma-stretch ang depensa ng kalaban. Isa siyang perpektong pandikit sa starting 5 mga idol. Pero heto ang pinakapasabog na balita
balita na siguradong ikakatuwa ng mga diehard Magic fans mga idol. Ngayong July 2026, pumirma at nagbalik sa Orlando Magic ang isa sa pinakaminahal nilang manlalaro sa nakalipas na dekada, si Nikola Vucevic. Well, totoo yan mga idol, sa edad na 35 at sa kanyang pang 15 season sa liga, umuwi si Vuce sa prangkisang nagpasikat sa kanya. Hindi man siya yung same athletic player na kilala natin dati, pero ang halaga ng kanyang basketball IQ at scoring touch ay napakalaki pa rin. Magbibigay siya ng matinding veteran leadership at magiging reliable scoring punch off the bench. Ang kanyang signature na jump hooks, malinis na post footwork at pamatay na outside shooting ay magbibigay ng bagong dimensyon at alternative scoring option para sa Magic kapag nag-struggle ng starters mga idol. Well, mararamdaman pa rin na malaki ang may tutulong niya para i-mentor ang mga nakakabatang bigs ng kupunan. Ngayon, gaano kalalim ang kanilang roster depth? Well, dito talaga nakakalamang ang Orlando Magic mga idol dahil talagang palag ang lalim ng kanilang roster. Una si Anthony Black. Ang 6'7" na point guard na ito ay patuloy na nag-i-evolve dahil sa kanyang tangkad. Kaya niyang makakita at gumawa ng mga pasa sa ibabaw ng depensa na hindi nagagawa ng mga malilit na guards. Napakahigpit din ng kanyang depensa at mas lalo pang tumataas ang kumpiyansa niya sa pag-atake sa basket. Siya ang perfect na kapalit ni Suggs kapag kailangan ng ball pressure. Pangalawa si Jonathan Isaac, ang tinaguriang Minister of Defense. Ang kanyang haba at timing sa pag-block ng shots kasama ang kakayahang dumipensa mula sa point guard hanggang center ay isang luxury para sa Magic. Sa huling 5 minuto ng laro kung kailangan ng crucial stop, asahan nyo na nasa loob si Isaac mga idol. Pangatlo itong si Goga Bitadze. Patuloy siyang nagiging solidong backup center kahit hindi siya flashy. Ang kanyang 6'11", 250 pounds na katawan ay palaging nasa tamang pwesto para kumuha ng offensive at defensive rebounds at maging rim protector. Well, narito naman ang mga young wings, Tristan Da Silva, Jet Howard at Jace Richardson. Ang kanilang mga batang prospect tulad nila Da Silva at Howard ay nagdadala ng kinakailangan shooting at haba sa wing. Kapag kailangan na mabilis ang offense at floor spacing, handa silang pumasok at tumapoy. Bukod pa rito, nakuha rin nila si Jace Richardson na nagpapatunay na hindi sila nauubusan ng mga fresh legs at potential energy guys mula sa bench. Well, ang guard depth naman sila Javon Carter at Alex Morales. Ang presensya ni na Carter at Morales ay nangangahulugan na laging handa ang Magic sakaling magkaroon ng injuries o kapag kailangan nila ng mga hustle guys na magbibigay ng mga spark at energy sa mga back-to-back games. Well, sa daming big men ng roster na ito mga idol ay talagang hindi madali para sa kahit sinong kalaban na makapuntos lalo na sa shaded area. Yan ang isa sa kanilang mga alas. Pagdating naman sa opensa, dahil halos nang nasa lineup nila ay matatangkad na marunong mag-dribble, pumasa at tumira, makakakita tayo ng matinding positionless basketball. Ibig sabihin kahit sinong makakuha ng rebound, maging si Banchero, Wagner o maging si Carter ay pwedeng mag-push ng bola mga idol. Mababawasan na rin ang mga sapilitang isolation plays dahil nariyan na si Bane na magbubukas ng floor. Asahan natin na mas dadami ang mga fluid pick and roll at pick and pop plays ngayong season. Well, alam nating lahat ngayon na ang Eastern Conference ay isang bloodbath. Nariyan ang mga naglalakasang kupunan ngayong paparating na season mga idol. Well, ang naranasan nilang pagkatalo matapos mag-blow ng 3-1 lead sa first round ay isang mapait at napakasakit na leksyon. Ngunit madalas sa NBA ang mga pinakamasakit na pagkatalo ang nagiging pinakamalakas na gasolina para sa tagumpay sa susunod na taon. Ang karanasang yun ang nagpanday sa karakter ng mga batang manlalaro na ito. Naramdaman na nila ang pressure ng Game 7 at alam na nila ngayon kung ano ang kailangan nilang gawin para hindi na maulit ang pagguho sa dulo ng serye. Sa pagtuloy na pagmature ni Paolo Banchero bilang isang lehitimong superstar, ang husay ni Franz Wagner, ang pamatay na outside shooting ni Desmond Bane, ang walang kupas na depensa ni Suggs at Isaac at ang pagpasok ng veteranong si Nikola Vucevic upang pamunuan ng isang napakalalim na bench mob. Kompleto na ang rekado ng Magic para gumawa ng matinding ingay mga idol. Hindi lang sila nakadepende sa isa o dalawang manlalaro, mayroon silang buong hukbo na kayang umangkop sa iba't ibang estilo ng paglalaro ng kalaban. Well, ang prediksyon this coming season, well, hindi lang nila tatargetin ang pumasok uli sa playoffs dahil may kakayahan silang makapasok sa top 4 ng East mga idol, makakuha ng home court advantage at posibleng makatawid pa sa Eastern Conference Finals kung mananatili silang malusog at buo ang chemistry. Well, kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa current roster ng Orlando Magic?